Sa hindi kalayuan, sa bandang labas ng classroom ay makikita natin si Dekyalayan na matyagang naghahantay na makatapos si Eferen, iniisip nito na ito ay daw hindi problema sa kanya. Naghantay siya ng mahigit 6 na oras kay Eferen ngunit ito ang kinakailangan. Ang dahilan kung bakit kailangang gumaling ni Eferen ay ang paghahanda kung ano ang mga paparating. Dahil sa halimaw na nagpakita sa Mountain of Darkness, dito ay napagtanto ni Dekyalayan na ang main quest ay maari nang magsimula sa pinakamabilis na panahon. Kapag dumating na ang oras ng paglabas ng mga napakalakas na mga kalaban. Ang mga kilalang karakter ay lalabas kasabay ng main quest ng larong ito. At ang mga ngibabaw sa kanila ay ang pinakamalakas sa kanila, si Eferen. Sa ngayon, kulang pa si Eferen sa tibay ng isipan at sa pag-iisip ng angkop bilang isang mage. Pero kapag nalagpasan niya ito, ay magkakaroon siya ng napakalaking pagbabago sa kanyang kapangyarihan. At syempre, ay maari itong maging banta ng buhay ni Dekyalayan, ang kanyang pagiging malakas, ngunit hinding-hindi niya ito hahayaang mangyari. Ang tadhana ay isa lamang paniniwala para sa mga taong ayaw magsumikap. At sinasabi din ni Dekyalayan na sarili lamang niya ang kanyang pinaniniwalaan. Ang mga katangian ni Dekyalayan ay hindi basta-basta mahahabol ng isang hamak na baguhan. Natigilan na lamang si Dekyalayan nang biglang bumukas ang pinto ng classroom. Makikita natin dito si Eferen na nakayuko at walang ipinakitang emosyon at wala ding sabi-sabi ay naglakad ito palayo at palabas. Nagtataka naman si Dekyalayan sa ikinilos na ito ni Eferen kaya't nagpa siya ito na tignan kung natapos ba niya ang kanyang gawain. Makikita naman natin ang natapos na gawain ni Eferen, at hindi lang ito basta natapos, ito ay kumikinang at nagliliwanag. 6 oras at 25 minuto bago natapos ang gawain. Binigyan naman ng komento ni Dekyalayan si Eferen sa kanyang talaan, at sinabi na ipinapakita daw nito ng perpekto ang likas na kahinaan ng isang hindi nagtapos sa academy. Ngunit ang kalidad na kanyang natapos ay maaring maging pinakamaganda sa lahat. Dito ay lumabas ang side quest completed, at may store currency na +1. Sa labas ng university, sinasabi ni Dekyalayan na ngayon na nagbalik na si Eferen ay maari na rin siyang makabalik sa kanyang mansion. Ngunit sa kanyang paglalakad ay may nakaabang pala sa kanyang lalaki, sabay bati dito ng kamusta Head Professor Dekyalayan. Nagulantang naman ang isip ni Dekyalayan dahil sa nakita nito si Zait nang hindi inaasahan. Makikita natin ang isang malaking tao na may gray na buhok ang tila masayang-masaya na makita siya at sinasabihan pa siya nito na matagal daw silang hindi nagkita. Pinagpapawisan naman dito si Dekyalayan at iniisip na kung ano ang pakay nito dito. Ipinapakilala sa atin si Zait von Broggen-Freyden. Siya ang head of the family ng Freyden family, at siya din ang nakakatandang kapatid ni Julie. Siya din ang may plano sa pakikipagkasundo kay Dekyalayan at Julie para magsama. At higit sa lahat, mas malakas pa siya kay Ganesha pagdating sa pakikipaglaban. At ay siya pangatlo sa ranggo na ito. Siya din ay isa sa mga bida ng laro na kilala sa napakalakas na pakikipaglaban. Iniisip na maigi ni Dekyalayan na kung bakit siya hinahanap ng taong ito. Iniisip niya kung ito daw ba ay dahil sa Snowflare Stone ni Julie na kanyang napanalunan sa subastahan. Napapalunok na ng laway dito si Dekyalayan dahil iniisip niyang baka ito na ang kanyang katapusan dahil wala man lamang siyang naihandang panlaban para sa ganito kalakas na halimaw. Nagsalita naman dito si Zait at sinabing ikinagagalak niyang makita si Dekyalayan ngayon. Dugtong naman nito na may narinig daw siyang bulong-bulungan na sila daw ni Julie ay may alitan at tila hindi na magkasundo. Sinabi din ni Zait na nag-aalala siya dahil dito. Sumagot naman si Dekyalayan na, yun lang ba? Muling sumagot si Zait at sinabing dahil daw dito ay iniisip niyang pag-ayusin sila sa pamamagitan ng isang dinner ngayong linggo. Tinanong ni Zait si Dekyalayan na kung ayos lang daw ba ito sa kanya. Napaisip naman si Dekyalayan at sinabing swerte daw siya at parang am-8 daw nito ngayon sa kanya. At sumagot na din siya na okay lang daw ang dinner sa. Ngunit hindi pa natatapos magsalita si Dekyalayan ay biglang sumingit na si Zait at sinabing mabilis na pagdedesisyon at gusto daw niya ito. Dagdag pa niya na naghanda na siya ng mga menu na tiyak niyang magugustuhan nito kaya't dapat daw siyang pumunta. Sinabi din ni Zait na siya ang nag-ayos nito kaya't siya ang may pananagutan dito, sabay ang tapik sa balikat ni Dekyalayan. At bago umalis ay sinabi ni Zait na aasahan daw niya na magkikita sila dito. Sa isip-isip naman ni Dekyalayan ay sinasabing hindi man lamang siya nito binigyan ng pagkakataong makatanggi. Ngunit dito ay hindi rin talaga siya maaring tumanggi sa kanya. Si Zait ang namumuno sa kanilang pamilya at wala nang iba. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pag sumalungat ka sa kanyang mga pinaplano. Kinabukasan, sa mansion ng mga Freyden. Maririnig natin ang sigawan na sinasabing hindi daw niya gusto. At sumagot naman ang isa na kung bakit daw siya kontra ng kontra.
Makikita naman dito si Julie na muling sumigaw at sinabing parehas daw nilang hindi gusto ang isa't isa. At dagdag pa ni Julie na abala siya sa pagsasanay sa mga mandirigma kaya't wala siyang oras para makipagkita dito. Sumagot naman dito si Zayt at sinabing na kung nagtatampo daw ba siya dito dahil lamang sa Snowflare Stone na inagaw niya sayo. Sumagot naman si Julie na hindi daw siya nagtatampo at sinabi din nito na hindi daw yon ang dahilan. Dito ay patuloy pa rin ang bulyawan ng magkapatid habang sa di kalayuan ay may isang lalaking may mahabang buhok ang nag-aantay kay Julie. Maririnig naman natin dito na sinasabi ni Zayt na kung bibilhin naman daw ni Dekyalayan ang bato na may kakayahang mag-upgrade ng sandata, at ito daw ay malamang ay ibigay din sa kanya. Ngunit di pa natatapos magsalita si Zayt at muling sumingit si Julie dito at pasiga na sinabing kung talaga daw bang gusto niyang ibigay sa kanya ito ay ibigay niya na may kasamang espada. Pag-alit namang dinagdag ni Julie ay puputulan na din niyang tuluyan dito ang kanilang ugnayan. Tila dito ay nanrindi na sa galit si Zayt at sinabing pag-isipan niyang maigi ang kanyang sinasabi. Makikita naman natin dito si Zayt na tila naglabas ng malakas na pulang aura sa galit at gulat naman dito si Julie dahil sa kanyang nasasaksihan. Sa pagbalik sa normal ng itsura ni Zayt, kalmado nitong sinabihan si Julie na pinaalalahanan daw siya nito dati na magiging kahangalan ang gawin yun. At sigurado daw siya na sinabi din niya sa kanya na dapat ay wala siyang pakiramdam pagdating sa politics. Dagdag din ni Zayt, sa pagkakaalam daw niya ay wala naman daw lalaki na nagkakagusto sa kanya. At tinanong niya ito na kung mayroon daw ba siyang ibang nagugustuhan. Nakayuko namang sumagot si Julie at sinabi niyang wala naman daw. Muli ay nagsalita si Zayt at tinanong si Julie na kung nag-aalala daw ba siya dahil sa masamang record ni Dekyalayan. Sumagot si Julie na wala daw yang kinalaman doon. Muli ay nagtanong si Zayt na kung bakit daw. Natahimik naman at hindi nakasagot si Julie dito. Muling nagsalita si Zayt at sinabihan si Julie na siguraduhin daw niya na makakarating siya sa tamang oras, at kung may ano man daw silang problema ay maari daw nila itong ayusin doon. Sabay alis ni Zayt at naiwan na lamang si Julie na hindi makapagsalita. Sa pag-alis ni Zayt ay makikita naman natin ang paglapit ng isang kawal dito, kasabay na pinapakita ang sobrang gigil ni Julie at kanyang binunot ang kanyang espada at hinawakan ng mahigpit. Tapos ay sumigaw sabay ang was-iwas ng 2 beses sa hangin upang ilabas ang kanyang emosyon. Makikita naman natin ang lakas ng paghampas na nagawa ni Julie. Nagsalita naman ang kawal sa kanyang likuran at sinabing tila daw may halong puot ang kanyang espada. Ipinapakilala naman sa atin dito si Veron, Order of High Cane, at masugid na kawal ni Julie. Humingi naman ng tawad si Julie at sinabing patawarin daw ito dahil sa nakita nito ang hindi magandang asal kanina. Sumagot naman si Veron at sinabing, wala daw iyon at kanya daw itong naiitindihan. Dagdag pa ni Veron, sa simula pa lamang ay hindi siya naniniwala na ang kasuklam-suklam na lalaki daw ay babagay sa kanya. At para daw sa namumuno ng isang pamilya, ang pagpuwersa sa pagtutulak sa kanya upang pakasalan ang ganyang klaseng lalaki ay. Ngunit dito ay pinatigil na ni Julie si Veron sa pagsasalita at pasiga na sinabing tama na. Sinabi ni Julie na hindi daw bagay sa isang mandirigma na magsalita ng masama sa ibang tao ng patalikod. At dahil dito ay natahimik si Veron. Muli ay sinabihan nito si Veron at sinabing huwag na huwag daw niyang dudumihan ang kanyang kamay para lamang sa kanya dahil ayos lang naman daw siya, sabay ang ngiti nito kay Veron. Natulala naman dito si Veron at lalong hindi na nakapagsalita. Nagpaalam na dito si Julie na babalik na siya sabay ang talikod at alis. Sumagot naman ng opo kamahalan dito si Veron habang nakayuko bilang paggalang kay Julie. Ngunit sa loob-loob ni Veron, sa wakas daw ay kanya nang natagpuan ang sagot sa kanyang pighati at paghihirap. Nakita na daw nito ang paraan upang mapatunayan ang katapatan bilang isang kawal. At ito lamang daw ang kanyang magagawa. Ay ang mapaligaya ito.